Yo guys, what's up? Downshift Vinci here. For today's vlog, meron lang tayo ipapamodify dito kay Nix. Pumunta ako dito sa tropa kong si Ian kasi siya lang yung takbuhan ko when it comes to modifications and etc. May binili kasi ako na foot pegs riser para dito sa Yamaha R15. Pang Yamaha version 3 siya. Ito kasing gamit natin ngayon is Yamaha version 4. Yung version 3 kasi walang quick shifter yon, and kailangan kong ipamodify yung nabili ko na footrest riser kasi bitin yung quick shifter. Park na ako sa red and pakita ko sa inyo kung ano yung tinutukoy ko. So ito kasi guys, yung stock na shifting. Ayan, wala pa yung mismong riser. Kung mapapansin nyo, parang naka-fix siya. Ito kasi yung quick shifter. Yung version 4 kasi na R15M, meron siyang quick shifter as a standard. Ngayon, yung nabili ko is version 3 na R15. Technically, pareho lang naman sila ng foot peg, pero magkaiba sila ng ito, katulad na ito, meron siyang quick shifter. Ito yung nabili ko, wait lang. Ito yung riser, kinakabit yan dito. Yan, para tumaas tong foot pegs. Parang yan, may adjuster siya. Ngayon, may kasama siyang ganito, shifting rod. Yung stock kasi na shifting rod, ayan nga, may quick shifter. Sa version 3, ganito rin yung shifting rod niya. Pero mas maikli kasi maikli lang naman yung distance nila. Ngayon, ito, since mas mahaba na siya, tataas siya kumbaga. Kasi pag nilagay natin tong riser, tas nakaganito pa rin, bitin yung mismong kabitan ng quick shifter. Kaya mangyayari, magpapamodify tayo kay Ian. Ito yung naisip ko, papaputol ko tong part na to para lang sumakto dito. Tapos puputulan to para magkaroon ng extension. Technically madali lang naman siya gawin. Yun lang mag-grinder ka lang naman, magpuputol ka lang naman, etc. Ang problema kasi wala akong gamit. Si tropang Ian lang ang alam kong may gamit. Kaya papamodify ko muna sa kanya ng mabilisan. Kaya rin kasi ako decide na bumili ng riser guys. Una-una mas mura compare sa mga aftermarket na rear set. Kasi mga aftermarket na rear set bumabalo ng 3,000 to 4,000 eh. Ito kasing riser lang na to, nasa 600 to 700 lang siya. And hindi rin naman ganun kalaki yung difference na when it comes to position ng paa. Yung mga rear set kasi, oo, tataas din yung foot pegs. Same goes dito sa riser na to, kaya nga tinawag na riser. Pangalawang reason, honestly speaking, sporty naman na yung riding posture na itong Yamaha R15. Ang hindi ko lang gusto is parang masyado siyang mababa yung riding posture ng paa ko. Parang sa tangkad ko, mababa pa siya kumbaga. Parang gusto ko yung medyo mataas pa, medyo mas aggressive pa, medyo mas sporty pa. Kasi last time na nag-body position ako with this bike, parang ang awkward ng riding posture ko. Ang hirap niya explain to the point na parang hindi ako komportable kapag naka-top pegs lang. Gusto ko mataas yung paa ko. Pero ewan ko kung factor ba yung tangkad ko, factor ba yung laki ko, factor ba yung haba ng BS ko. Ang awkward ng riding posture ko. Sa mga ibang bikes naman na matataas yung foot pegs, effortless ako mag-body position kumbaga. Sample na lang itong 300 SR, naka-rear set ako dyan, tapos effortless yung pag body position ko, hindi yung parang pilit na pilit kumbaga. Whereas dito sa stock pegs ng Yamaha R15M ko, todo body position ako para lang makapagpasahe ng tuhod. So yan yung naisip kong solusyon, riser. Sana masolusyonan nga talaga o naman yung problema ko dito sa motor na to. Punta na tayo sa tropang si Ian, and then padiscard natin sa kanya to. The next day. So guys, ito na nga pala, napakabit na natin kay Ian yung extension o yung riser. Mas tumaas siya kasi yung stock dito na nakakabit. Ngayon, mas tumaas siya ng mga ilang inches to, siguro mga 2 inches or mga ganun. Pero may slight modification lang kaming ginawa. Una-una, itong ABS. Ayan, yung ABS kasi nandiyon siya sa loob. Ngayon, tinanggal na ni Ian para mahatak itong ABS na to. Kasi kapag hindi na hatak, parang pigil itong hose. Tapos buti na may ganitong kasama kasi tataas din pala yung mounting ng muffler. Yung stock kasi dito siya nakamount. Ngayon buti na may ganitong kasama yung nabili ko na riser. So yan lang naman yung ginawa dito sa kabit. Dito naman, yun nga yung sinasabi ko sa inyo, nilagyan na extension na yan, di ba? Nilagyan siya ng extension kasi pag wala tayong extension, napakabitin na itong shifting rod na to. So far okay naman. Kaso nangyayari, kailangan i-adjust itong shifting rod na to kasi napansin ko medyo tumaas yung shifting lever. Mas maganda sana kung mas maikli pa to. Mas maikli pa to para sakto lang talaga. Then yun, halos wala naman ng ibang ginawa kundi yan lang. Tapos tumaas din siya ng mga 2 inches. Ganyan. Papansin ko, after installing that riser, mas naging aggressive yung riding posture ko. Naka-bend lalo. Parang na ako naka-super sport. Talaga mas bend na yung tuhod ko. Mas bend na yung paa ko, kumbaga. Mas naging agresibo. Unlike sa stock na parang sakto lang. Sporty, pero
hindi ganun ka-aggressive. Whereas ngayon, mas agresibo siya, mas sporty siya kumbaga. So ngayon, dito tayo sa may Ternate, para mabigyan ko rin kayo ng ride impression kung kamusta siya, especially when it comes to cornering. So yun, akit lang ako, mag-quick session lang ako, and then update ko kayo sa mga susunod na mangyayari. So without further ado, let's go! So yun guys, tapos na nga pala yung session natin. Gusto ko yung feeling ng bike habang nakaganyan, habang may riser. Kasi mas natural yung feeling kapag nagbabody position. Unlike pag naka-stock pegs lang na mababa yung footrest. Parang kailangan ko ipilit yung katawan ko. Kailangan ko ilabas yung katawan ko. Parang ganun. Whereas nung may riser na, yun, parang mas natural na yung feeling for me. Yun nga na, siguro kailangan ko siyang i-adjust pa. Medyo mababa lang naman. Hindi yung sobrang baba. Kasi napansin ko, kapag nag-entry ako ng corner, tama na yung riding posture ko, tama na yung tuhod ko. Hindi ako mapagpasayad ng tuhod. Konting-konti na lang, ilang inch na lang, sayad na yung tuhod ko. Kaso since may kataasan nga yung foot pegs, kahit na tama na yung speed ko, tama na yung riding posture ko, tama na yung lean ko, hindi ko mapasayad kasi, yun nga, medyo may kataasan yung footrest. Pero siguro, konti adjust lang naman. Ibababa ko lang ng konti dito. Total adjustable naman to. Para kahit pa paano, mataas pa rin. At the same time, medyo mababa. Ewan ko kung nagets nyo. Siyempre, since mas aggressive na nga yung kanyang riding posture, given na rin na nakakangawit siya. Kasi nakakailang session pa lang ako, nangawit na agad yung binti ko, nangawit na agad yung tuhod ko. Pero recommended ko siya. Recommended ko tong riser na to for me, especially sa height ko na 5'7". Kasi hindi na isang nakikita kong factor. Kaya nahihirapan ako sa stock peg kasi mababa yung kanyang position. Kaya ako na, katulad nyo ako na medyo may katangkaran, recommended ko na mag-gento kayo, mag-riser kayo. Pero kung satisfied naman na kayo sa stock pegs, edi go for it. Wala namang problema dun. Sadyang ako lang talaga, gusto ko kasi natural feeling for me yung riding posture, yung body position, yung lean angle, yung cornering ko. Hindi kasi ako yung tipong rider na makakapag-adjust kapag hindi ko bet yung yung bike kumbaga. And pasensya na rin pala guys kung dito ko tinetesting, kung dito sa public road, etc. Kasi honestly, wala naman ako pang racetrack. Tapos foot pegs lang naman yung itetest ko. Hindi ko kayang gumastos ng ganong kalaki na mag-track day or mag-race track para lang matesting yung foot pegs. And syempre, yun din, gusto ko rin mag-ride kasi nakakamiss din. Total, ilang araw ng puro ulan dito sa Cavite. Kaya nung nakita ko na maaraw,
ginrab ko na yung opportunity na yun. So yun lang naman masasabi ko dito sa riser na to. Kesa mag-re-reset ako na mamahalin na nasa 4,000 yata, eh di ganito na lang. Di rin naman ganoon nalalayo yung feeling, kumbaga. I highly recommend etong riser na to. Though huwag kayo dun bumili sa pinagbilang ko, kasi yung binigay nyo sa akin parang gamit na, marami ng scratch, may mga dents na. Hanap na lang kayo sa Shopee R15 version 3 version 4 riser, tapos sundin nyo na lang yung ginawa namin modification ni Ian dito sa motor na to para makabit yung riser na yun. Pero kung naka version 3 naman kayo, okay lang, hindi nyo na kailangan mag modify, kumbaga plug and play na lang siya. Good sesh kahit paano. Naramdaman ko yung natural feeling with this bike, especially during cornering. Yun nga, i-adjust ko lang ng medyo mababa yung footrest. Tama na yung riding posture ko, body position ko. Eh, ayaw sumayad. Kumbaga, ayaw sumayad ang tuhod ko. And syempre, maraming salamat din sa tropa kong si Ian. Yan, siya talaga takbuhan ko. Siya talaga yung puntahan ko kapag may problema yung mga motor ko, may papakabit ako, etc. Yan, shoutout sa iyo, Brad. Maraming salamat sa walang sawang pagtitiis. Pagtitiis sa amin para sa paggawa ng mga motor. So ayan, I guess dito ko na natapusin ang vlog. Uwi na rin ako guys kasi mag-edit pa ako, papahinga pa ako. Kaya maraming salamat sa pag-note, sa pag-like, sa pag-share. Maraming salamat sa pag-comment. Pahintayin na lang ng mga susunod ko na vlog. You all know the drill. Ride safe. Peace out.